Bugto TV. What? Hindi napigilan ni Luis ang pagtaas ng boses kasabay ng pagtayo sa narinig niyang tinuran ng lalaki. She tried to calm herself down nang mapaansing nakuha niya ang atensyon ng ilang mga guests sa restaurant na iyon. She breathed slowly at muling umupo. What did you say, Mr. Aragon? She asked again, looking straight into the man's eyes. Kung nagbubuga lamang ng apoy ang mga mata niya, tiyak niyang natupok na ito. He chuckled a bit as he leaned towards her, amusement in his eyes. Tila ba nag-enjoy ito sa nakikitang galit at disbelief sa mukha niya, just like how you heard it, Ms. Saavedra. Marry me and I will make sure your father gets back all of his properties, including Hacienda Saavedra. Idiniin nito ang pagbitaw sa huling salita. Sira na siguro ang ulo mo para maisipan iyan. She said, gritting her teeth. What makes you think I am desperate enough to even consider this? Are you not? He challenged, amusement still in his eyes. He is clearly enjoying this. She gathered her bag and gracefully stood up. Nanatili lamang roon si Gale na nakaupo. Boredom on his face. Thank you for the wonderful dinner, Mr. Aragon. I don't think I will be seeing you again. Tumalikod na siya at nagsimulang lisanin ang lugar na iyon. Sinundan ng tingin ni Gale si Luis. She was wearing a tight-fitting black dress and is as elegant and beautiful as he remembered. We'll see about that, Luis. We'll see about that. Mahinang tapik sa kanyang balikat ang gumising kay Luis. Nakangiting mukha ng flight stewardess ang kanyang namulatan. Please fasten your seatbelt. We'll be touching down in Manila shortly. Umayos ng pagkakaupo si Luis at ikinabat ang seatbelt sa kanyang bewang. She opened the window to look outside and gave out a sigh. 6 years. It's been 6 years since she decided to leave the Philippines. Kung hindi lamang dahil sa ama ay hindi niya maiisip na bumalik ng Pilipinas lalo na ng Santa Marta. 2 araw na ang nakalilipas nang matanggap niya ang tawag ng kanyang yaya Adela. Her dad had suffered a heart attack at kritikal ang kalagayan nito. She shivered a bit just thinking about that night. For the first time in her life, she was so scared that she was mentally blocked. For a few minutes she couldn't even respond sa kausap sa telepono. Hello, Hiha, nandyan ka pa ba? Hello. Humihikbi pa din ang yaya Adela niya sa kabilang linya. Ang yaya Adela niya ang mayordoma sa mansyon at para na rin niyang pangalawang ina. Her mom, Eloisa, passed away when Luis was only 5 years old. Plane crash. Her mother was a doctor and she was attending a conference in Japan. Hindi na ito nakabalik pa ng buhay sa kanila nang mag-crash ang eroplanong sinasakyan nito pabalik ng Pilipinas. She couldn't really remember a lot of things about her mom. All she ever had growing up were pictures of them together. Mas natatandaan niya how devastated her dad was. For a few months, halos hindi man lamang niya ito malapitan. When he finally passed the morning stage, ibinuhos naman nito ang buong atensyon sa mga negosyo nila, perhaps to distract himself. While she was growing up, she remembered that it was her yaya Adela who has always been there for her. Hindi na ito nakapag-asawa at sa halip ay iniukol na ang buhay sa kanilang mag-ama. Hindi naman niya masasabing naging masamang ama si Enrique sa kanya, hindi naman siya nito pinabayaan. Lahat ng kanyang pangangailangan o gusto ay ibinigay lahat nito. Oras nga lamang siguro ang naging pagkukulang nito sa kanya. Despite her father's shortcomings, mahal niya ito. After all, ito na lamang ang nag-iisang kadugo niya. She couldn't bear the thought of losing another parent. Yes, yaya. I'm here, pinahid niya ang mga luha. Magpapabook po ako ng flight right away, yaya. I will be home the soonest I can. Ibinaba niya ang receiver ng telepono at umiyak. She feels guilty.
For the last year or so ay hindi sila nagkita ng ama. Enrique always makes it a point na puntahan siya nito sa San Francisco at least twice a year, dahil na rin sa palagian niyang pagtangging umuwi. Last year ay nakiusap ang amang siya naman ang umuwi, wala daw sa kondisyon ang katawan nitong magbiyahe lalo pa at nagkakaedad na ito. Kahit ano pang pakiusap ng ama ay nanatiling matigas si Luis sa desisyong huwag nang bumalik sa Santa Marta. Alam ng ama ang dahilan kung bakit hindi niya gustong bumalik ng bayan nila pero ganoon pa man ay umaasa itong naghilom na sa 6 na taon ang anumang sugat na mayroon siya. Kinabukasan ay walang inaksayang oras si Luis at inasikaso ang lahat ng mga bagay na maiiwan niya sa San Francisco. She asked her good friend and colleague Rhea, na siya na munang tumingin-tingin sa kanyang apartment habang wala siya. She filed for an indefinite leave of absence sa pinapasukang publishing house. She actually wanted to resign pero mahigpit itong tinanggihan ni Lloyd. Lloyd is the CEO and owner of the small publishing house she's been working for since she moved to LA 6 years ago. She considers herself really lucky dahil kahit fresh from college at walang experience ay binigyan siya ni Lloyd ng opportunity. She started off as a copywriter and after 2 years, Lloyd decided to give her a try and write on her own little column on the SF Herald. Mainit ang naging pagtanggap ng mga mambabasa sa kanyang column which was about fashion and lifestyle, kaya naman napagpasyahan ng management na gawing regular ang column niya. Although she respects Lloyd, alam din niyang matagal na itong may gusto sa kanya. Hindi ilang beses siyang sinubukang yayain nito na lumabas. Rhea thinks she is for always turning him down. Kahit daw sinong babae sa kanilang opisina ay tiyak na hindi palalagpasin ang pagkakataon, well maliban nga sa kanya. Tanging ngiti na lamang ang naisasagot niya sa kaibigan kapag tungkol na sa dating ang usapan. Baliw nga siguro siya for turning Lloyd down. Mabait, gwapo, mayaman. Ano pa nga ba ang hinahanap niya sa isang lalaki? A memory suddenly flashed in her mind. Those piercing set of eyes, passionately staring at her. Ipiniling niya ang ulo, stop it. Saway niya sa sarili. 6 years ago, Luis. Patakbo siyang sinalubong ng kaibigang si Cindy. Inyangkla nito ang braso sa kanya, kay lapad ng ngiti nito na animo ba'y nanalo sa loto. Ano bang meron at ganyang ang aura mo ngayon? Tanong niya rito, kip-kip niya ang mga libro sa dibdib. Nakita ko na kanina yung gwapong bagong transfer sa engineering department na pinag-uusapan ng lahat, kilig na balita nito sa kanya. She rolled her eyes. Akala ko naman kung ano na at para kang bulating na kuryente dyan. Ang KJ mo talaga. Padabog na inalis nito ang pagkakaangkla ng kamay sa kanya, paano ka magkaka-boyfriend niyan? 4th year na tayo hanggang ngayon NBSB ka pa din. Anong NBSB? Hay nako, di no boyfriend since birth. Muli nitong ikanawit ang braso sa kanya at excited na bamulong sa kanya, ayun oh. Ayon, sabay nguso nito sa lalaking nakatayo hindi kalayuan. Kausap nito ang isa sa mga kaklase nilang babae, si Marcy. Sinipat niya ang lalaking itinuro ng kaibigan. He's sporting faded blue jeans na medyo may punit sa mga hita, plain white shirt and leather black boots. Who the hell wears boots anyway? Sino to? Antonio Banderas. Gusto niyang matawa sa naisip ng hindi sinasadyang napatingin sa gawin nila ang lalaki. This will sound totally overacting pero totoo pala yung sa mga pelikula yung parang nag-slow motion ang paligid. Napahinto siya sa paglakad at nanatili lamang nakatayo at nakatingin dito. There's something about him. She can't exactly explain but she felt mesmerized. She can't help but examine his features more. Humigit kumulang ay 1 dipa lamang ang layo nito sa kanya. Mahaba ang buhok nito na sa tansya niya ay jaw length. He tied it back in a ponytail. Luis hates guys with long hair, but somehow this guy actually pulled off the look effortlessly. He is rugged and very manly in every way moreno, matangkad na sa tingin niya ay nasa humigit kumulang 6 na talampakan,
bakat sa suot nitong t-shirt ang malapad na dibdib at matitipunong braso. Matamis siya nitong nginitian nang mapansing nakatingin siya dito. Embarrassed to death, she looked away, sigurado niyang mapula pa sa kamatis ang mukha niya. See, I told you, kinikilig na bulong ni Cindy. Halika na, halos kalad ka rin niya ang kaibigan, mabilis ang lakad and with her head still down, she walked past the man. Hi Luis, napatigil at bigla ang paglingon niya sa likod pagkarinig sa baritonong tinig na iyon. Sa biglang lingon ay halos nabangga siya sa dibdib ng lalaki na naroroon na pala sa likod niya. Oops! Mabilis ang pag-alalay ng mga kamay nito sa kanyang braso. Just by that mere touch, for the very first time in her 16 years of existence, pakiramdam ni Luis ay may kuryenteng naglandas sa kanyang mga braso. Tinabig niya ang kamay nito. Howdy, did you know my name? Damn it Luis. Why did you have to stammer and look like an idiot even more? She cursed herself silently. She looked up to his face only to see his charming smile. She gasped, gosh. This man is truly devilishly handsome. No wonder almost everyone in high school department and even college department are already talking about him kahit pa isang linggo pa lamang itong nakatransfer sa St. Martha University. Sino ba naman ang hindi may kilala sa isang Luis Saavedra? Nakangising sagot nito. She opened her mouth only to close it again dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot doon. It's true. Who doesn't know her in this school? Everyone knows who she is, even the whole town of Santa Martha knows her and her clan. Siya ang yunakahihan ng pinakamaimpluwensyang tao sa bayan na iyon. Her family owns at least 40% of the entire businesses, from the rural bank to cafes. Most importantly, the Saavedras own the biggest hacienda in the region. Hacienda Saavedra is the largest producer of sugar cane in the country and provides most of the jobs for the people in their town. Even their school's largest shares are owned by their family. So right, who will not know her? I'm Gail Aragon. It's nice to meet you. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Gustong sipin ni Luis ang sarili dahil tila siya tanggang nakitingin lamang sa kamay nito. Isang kurot sa tagiliran ang nagpabalik sa huwisyo niya. Girl, nakikipagkamay yung tao. Disimuladong bulong ni Cindy, habang nakangiti. Nice to meet you Gail. Ako nga pala si Cindy, iniabot ng kaibigan ang kamay. To save her from embarrassment. Pasensya ka na. Masama kasi pakiramdam nitong kaibigan ko palusot nito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gail sa kanya. Oo. Alanganin tangon niya. Sorry, I'm Luis. Nice to meet you, sa wakas ay nasabi niya. Tinanggap niya ang kamay nitong kanina pa nakalahad sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, he lowered his head to kiss her hand softly, not taking his gaze off her face. Nag-init ang pisngi ni Luis at biglang binawi ang kamay. Late na kami sa klase, bye. And like an idiot, she turned and ran away. Sa halip na dumiretso sa kanilang klase ay nagtungo siya sa banyo and locked herself in one of the cubicles. Samandal siya sa pintuan, breathless, dinaman niya ng mga kamay ang puso. What was that? Bug2 TV. Please subscribe and hit the notification button.